And then the situation of our airport right now, it's in a very sorry to say, in a very sad state. No, one, first and foremost, we have a terminal. No, in terms of the runway, we have an okay runway. No, so far it's a much better runway than other places. However, sadly, regretfully, with respect to the terminal, it's a totally different matter. We have a terminal whose holding area is unable to actually carry or cater the public already. As you well know, we have already 14 to 16 flights a day, sometimes 17 pa. At pag may isa po na delay doon, automatically napupuno ngayon naiipit ngayon yung mga passengers. At ang ginagawa po ng CAAP ay hindi na sila pumapasok dahil hindi na talaga kasya. No? It's minsan mismo none other than Mr. Philip Romualdez and the mayor have even personally witnessed na there are people sitting in the bathrooms waiting for their flights kasi wala na pong maupuan and minsan wala na space. And bakit sila nagsisikip-sikip doon? Kasi nga, kaysa sa labas na mainit, walang maupuan, di ba? At minsan pag umuulan, doon na lang sila nagsisikip sa loob, at least may silong. Sadly, pati kahit yung mga signages, right now nga, yung Daniel Z. Romualdez Airport, na makikita mo, Neil Z. Romualdez Airport na lang, na wala na yung Dan, no? And that is despite the fact that the CAAP has already increased the terminal fees to 75 pesos. Sugad kadamo ang mga pasahero ha Daniel Z. Romualdez Airport na sumalahan talaan han Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP in umabuti ni ha 1.14 million han tuig 2012. Ini nga numero in 13% nga masataas kung ikukumpara ha 1.01 million han tuig 2011. Kunan kadamo hin flight sa niistoryahan, inumataas gihapon ini tigang 9,074 para han tuig 2011, nga daha 10,030 para han tuig 2012. Una mumutang ha sobra 10% nga pagdamo. Tinuod gud man nga ang airport sa Tacloban, inusahan pinaka-busy ha bugos nga nasod. It is of course after Manila, Cebu, Davao, Iloilo, and other major airports. So napang-pito na po tayo doon sa passengers movement, and we are looking forward doon sa marami pang increase ng tourists natin, lalong-lalo na nakikita ko malakas ang very active yung tourism council, tourism sector natin dito sa Tacloban. Well, we have as of this time, lean season, we have 12 arrivals a day. If you sum up that, for example, 180 yung isang Airbus, palagay na natin mag-150 yan. Then, 10 yung Airbus natin a day, sa 150 times 10, then it is equivalent to 1,500. Tama ba yung mathematics ko? In an average. No? So, in and out, it is 3,000. Yes, the flights, of course, meron tayong, of course, Manila, Tacloban, Tacloban, Cebu, and vice versa. Meron din tayong MWF, yung Iloilo, Tacloban, and vice versa. Yun yung mga, so far yung mga destinations natin. 4 na airlines tayo. Meron tayong Philippine Airlines or Air Philippines. Meron tayong Cebu Pacific, of course, and yung Seas Air, and we have also Sea Air. Hapadayon nga pagdamuhan mga pasahero nga nagamit han DZR Airport in kinahanglanan pagpadako ngan pagpaupay hini. Subay han mga internasyonal nga civil aviation ngan safety standards. Habang lumalaki yung demand, habang lumalaki yung turnout ng visitors, kailangan mas mauna dapat yung facilities natin. And in fact, mayroon na tayong projects being implemented by DOTC. Kung nakikita nyo paglabas nyo from the airport going to the city, merong isang malaking area dyan sa kanan na naka-enclose.
Yun yung area na i-develop natin into the ramp, yung paradahan ng eroplano natin. Meantime, kasi yung first phase niyan, siguro magtatapos in 2 years time. Meron tayong enhancement sa terminal building natin na gagawin. In the part of Kaap, magdudugtong tayo ng some portion doon sa kanang part ng terminal building natin. I-enhance natin ito sa loob. Magkakaroon ng mga additional improve natin yung ventilation, yung air conditioning system. Magdadagdag, in fact, tayo in less than 2 weeks time ng mga bagong upuan, TV sets. Tapos mayroon din gagawin also yung DOTC dito sa harap. Magpalalakihin natin ang terminal building ng although yung structure na gagawin covered by tent lang muna. Yung presentable naman. So siguro in 2 months time or bago yung peak season, komportable na yung terminal building natin. To be perfectly honest, even I am quite confused at the moment. No? During the meeting that I was part of, me together with Congressman Martin Romualdez went to see Mar Rojas about a year and a half ago, and none other than Secretary Rojas, who was then the Secretary of the DOTC, already promised to prepare or at least to have the new terminal put up with an allocation of almost 200 million for the relocation site of the 1,000 families of informal settlers. Sa totoo po, hindi pa ho nila kayang gawing international airport. It's gonna take too long to relocate everyone. And there is now a need to actually already upgrade the terminal. Sumalahan website ng Department of Transportation and Communications o DOTC, inakalinya na nira nga i-upgrade ang DZR Airport sa Tacloban, yan nga tuig 2012 kutob tuig 2016. Agud mabaton ang panginahanglan han nagtitikada mo nga bultuhin pasahero. Sumalagi hapon han nasabing website intitikangan na ini, kahumanhan bidding hadin bulan han Hunyo. So napagkasunduan po namin sa meeting po na yon in April 2012 na ang gagawin po nila ay magtatayo nila ng bagong terminal muna, and then allocating a certain amount for the relocation of the informal settlers, and then later on try to find the budget na lang to put up a new terminal and the facilities needed to make the Daniel Z. Romualdez Airport, the DZR Airport, into an international one. Yun. But right now, I was saying earlier, I'm confused kasi po narinig po natin sa huling sona po ng ating presidente na naging PPP project na po yun. And secondly, while sa national budget na po yun, they allocated around 700 to 800 million, which included the terminal, the 500 million terminal, nung huling sulat ko po sa DOTC, ang ni-reply po nila ay na-bid out na po nila. Yung unang reply nila is na-bid out na po nila. So nagsulat uli ako at nagtanong po tayo, ano po yung na-bid out nyo? And then nag-reply uli ngayon sila na binid out na namin yung apron. Yung apron saka yung runway. So they're rehabilitating the runway apron again but made no plans yet as to the terminal building, which is actually yung pinaka-problema natin, is the terminal building. We have yet to really find out what has happened to the project. Kung ito po yung naging talagang PPP na, ino-offer na nila as a PPP offer, no? So hindi pa natin alam rin kung talagang tuloy na, or kung itutuloy ba ng national government na gastusin po yung 500 million as for the new terminal as they originally budgeted.
pagbalhin o relocation han mga apektado nga pamilya ha Sitio Alimasag ngan Barangay Costa Brava ha San Jose, ang lugar nga kinikita nga magiging expansion site han Tacloban Airport, ingin tatagan hin mabugat nga konsiderasyon. Hapag kaya na, ing kinahanglan pa igplaster han DOTC nga National Housing Authority ang babalhinan nga lugar hini nga mga pamilya. Ani kita yan na Barangay 88 Alimasag, kundiin may damo nga balay ito na apektado hini yan nga expansion ito na airport. Diri gud ako kuang gud an exact figure pero an akon pakahibaro sobra 400 nga balay it apektado hinin nga inin baga makukuha. May pipira nga mga mulok yung nga baga inin baga andam na manggudera kay tungod maihan na manggud ini nga ginkukuno-kuno nga may squatera pero may gihapon pipira nga inin maihan na din kumbaga inin napamahal na hairaan lugar nga natira mga pakabuhi an hila din hitarani salit baga inin masakit haira nga matatanggal hira din hitak barangay ngan para akon masakit gihapon kay baga naging closer na hira hita akon hard kay may nagihapon ako din nga na ging kaka-upod-upod ko inin hera nga mga mulop ko din anakon pakasabot nakaistorya ko naman ang DOTC officer nga han DSWD nga inin may relocation dependihan karuyaghan mga mulupyo. Kung naruruyag herahan relocation waray financial assistance pero anadirihan relocation may dako na financial assistance. May anakon pakasabot di dapit ha norte may dida relocation kasi it mangyayari baga magbabayanihan anay hira pag-construct it ira mga balay kataas mo nat ira babalinan anakon nga ni pakasabot nga baga an balay nga nan lote na worth 100,000 so maupay na kontra hiton inin magiino kita no sa nga lugar nga permanente la kita ging kukulba nga bangin sunod nga mga adlaw kung sunod nga bulan nga matatanggal gihapon it aton mga balay ngan ini pakaupay manggod inin development man inin andam ako mag-cooperate. It depends if the DOTC will decide to relocate these families within Tacloban also because they have that option since they have that option to relocate them to Samar, to Leyte or wherever. Now if they should choose to work with the city government and say na that dito na lang po i-relocate kung Tacloban City, baka gusto nyo tumulong po dito na lang po pa rin sa Tacloban City, then the city government will now step in and help them prepare yung social prep, nandiyan po tayo dyan, and then we can provide them with the properties that the DOTC can use as their relocation sites. Pagpahaluag ng pag-upgrade ng Tacloban Airport indakwan kareg sigmon ha syudad ng Tacloban ngan sugad man hapug-us nga rehiyon 8. Pira nagihapon katuig nga gindidigunan han syudad niya posisyon bahin han tinuod nga panginahanglan para hin moderno talwas ngan haluag nga airport. Apparently a few years ago even before I think mga 2009, 2010, the mayor already offered the DOTC that we will fund, the city government will fund the airport project as long as we get a share of the terminal fees. Diba? Para mabayaran po yung at yung mga kung anong mga stalls na mapapalis out doon. However, they rejected that offer and sabi naman nila na sila na humbahala. But lumalabas nga po, minsan silang bahala, tayong kawawa. Hapag kaya na inwaray pa kaklaruhan bahin han mga detalye nga nagpapalibot han pag-upgrade o pagpahaluag han Tacloban Airport. An hingyap ngan pagtuuhan natutuinan nga mga buhatan ngan labi na gud nga tanan nga gumaramit han DZR Airport nga untain mahitabo ini hadayon nga panahon. Unti-unti mararamdaman ng ng mga tourists natin coming from all over the country or kahit yung mga galing sa abroad na kaaya-aya yung gateway pa lang maganda. You know, in terms of investors, the first impression that they get of a particular place is the airport. No? Pagka-landing po nila, ang unang-una nakikita nila po sa pinaglandingan po nila yung airport. At kahit nga po yung sa palabas ng airport, medyo pangit-pangit na Feeling mo, nasa probinsya-probinsya ka na rural na rural. It's only when you come into the city itself, after you cross that big hole, that, gumaganda na. Ito pala ang Tacloban City. Now, hopefully, na-delay lang po konti yung project or
Siguro may transition din po kay Secretary Abaya. But rest assured, no, ginagawa po natin lahat po naman ang kaya po natin gawin. Whether ito po kahit magsasagot po sa media, keeping everybody informed. We have constantly been writing them, no, and hopefully we will see some light within this next few months, or at least within a year's time.